shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. God, you are glorious. My God, you reign forever and ever. How great your name. Your love remains ever and ever. You stay the same. Shout it out, come on. Shout it out, shout it out. You know he's good. Sing it out, for the Lord is good. Shout it out loud. You are glorious. Say, glorious. Shout it out and glorious. Hey, make it loud and Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Shine, shine for all the world to see. You are glorious. You are glorious. God, you are glorious. Taga-Antipolo po, pero nakapag-asawa po ako ng taga para sa napunta po ako ng Cebu. Ngayon, 2020 nung umuwi po kami galing Cebu kasama ko ng mga anak ko. Bago pa man kami napunta ng Baras, dati na po talaga kaming Christian. Ngayon, naghahanap po kami ng church na mapagsisimbahan namin kasi every Saturday nagtatawag kami ng mga bata na mag-gather sa bahay namin dito sa Sumipit. Yun lang ang ginagawa namin every Saturday. Mag-ano po kami, Bible study, turuan namin magsayaw ang mga bata.
Pero masaya naman po kami sa ginagawa namin hanggang dumating po yung time na parang kulang kasi wala po kaming church na napupuntahan. Pinag-pray ko po talaga yung kay Lord na sana magkaroon kami dito sa Baras ng church na mapagsisimbahan bago man lang ako bumalik ng Cebu kasi ikukunin ko nga yung mga requirements ng anak ko doon. So, nagpray ako ng madaling araw. Pag morning niyan, mga 9 a.m., may kumatok sa amin. Katok niya, hindi ko akalain na pastor pala si Pastor Ronnie. Si Pastor Ronnie, pastor pala siya ng GIL. So, natuwa po ako nung nagpakilala siya na siya daw po si Pastor Ronnie. Meron daw pong church sa Santolan. So, sobrang tuwang-tuwa po, kaya po naniniwala po talaga ako sa paborito ko po na verse sa Bible na sa Jeremiah 32:27 na ako si Yahweh ang Diyos ng lahat ng tao at walang anumang bagay ang imposible para sa akin. Kaya yung saya ko po na yun, nung araw na yun, hindi wala pong paglagyan kasi answered prayer po talaga. Madaling araw ko siyang pinag-pray pero nung umaga kaagad na yun, pastor po talaga yung kumatok sa amin. Kaya blessed po talaga kami na hindi po talaga kami pinababayaan ng Panginoon. Kahit saan po kami magpunta, kasama po palagi namin siya. Blessed po rin ako dahil nagkaroon po kami ng pamilya sa lugar na ito sa pamamagitan po ng GIL. Marami pong salamat and God bless us all po. Pagpapala po ng Diyos ay sumaating lahat. Ako po pala si Brother Jimmy Villaflor na Tubong Bicol, Sorsogon. Gusto kong ipaalam sa bawat isa na nanonood ngayon na ako po ay dating pangit ang ugali, masamang tao, kumbaga. Natagpuan ako ng Panginoon sa kalalagayan ko noon na ako po ay napakalasinggo, humaling sa bisyo, humaling sa mga bagay na hindi tama o hindi nakakalugod sa Panginoon, sa tunay na Diyos. Ako po ay dating lasinggo, magnanakaw, sinungaling, babaero, lahat ng kalokohan kasama-sama ko noon, kasama ng aming mga barkada, babae, kaliwat kanan po. May asawa na ako, gusto ko maghanap ng maaasawa, yun po ang buhay ko dati. Ngunit, salamat po sa buhay at totoong Diyos. Sa kabila ng aking kalokohan, na halos nung lumitaw na o dumating na ang resulta ng aking mga gawang mali, ay halos uminom na ako ng lason matapos lang agad ang problema na aking natanggap dahil sa mga kalokohan ko. Ngunit salamat sa Panginoon, hindi niya hinayaan na mawala ang buhay ko ng kagustuhan ko. Sa halip, unti-unti niya akong inakay sa tama. Isang araw, narinig ko sa radyo mayroon daw gawain doon sa Top Avenue sa Manila. Paglabas ko ng trabaho doon sa pinapasukan kong trabaho noon, ang naalala ko ay hanapin yung gawain ng Panginoon na yon na sinabi nung nagbanggit na nababago do ang tao doon. Pumunta po ako sa lugar na yon at habang hinahanap ko yung address na nabanggit sa radyo ay hindi ko nahanap. Ngunit isang babae ang bumaba sa jeep. Nakita ko may dala-dala siyang Biblia. Natuwa ang puso ko. Sabi ko, makapapunta ito doon sa hinahanap kong address na mayroon daw nagbabago ng buhay. Sinundan ko po yun. Hanggang sa
ito sa isang lugar. Yun po pala ay Aurelio High School po na mayroong gawain ng mga born again. Natuwa ang puso ko noon. Ngunit pagdating sa loob ng eskwelahan o ng compound, napansin ko may kantahan, may iyakan. Ang sabi ko, para mga sira ang ulo ng tao dito. Ngunit ang dama ko iba. Nagsaya ako. Sa kabila ng mga kalukuhan ko, natutuwa ako ngayon. Dahil bago pa ang buhay ko dahil sa Diyos. Inayos po ng Diyos ang buhay ko. At kasama na po yung mga anak ko, mga mahal ko sa buhay. Mga dating lasinggo, dating masasama ang ugali, dating mga gawa ay bulok. Ngunit salamat po. Salamat sa Diyos na buhay at totoo pala siya. Totoo dahil naranasan ko nga po. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Amen.